Okay, card number 2. Card number 2 is silence and quotes. Yeah. Uy, marami makaka-relate dito. Bakit minsan pinipili mong manahimik at mag-share ng quotes? Guys, bakit nga ba? Kayo nga sumagot dyan. For me kasi, maraming beses akong nanahimik and hindi dahil parang wala kang nararamdaman. Hindi dahil sobra at ayoko lang magsalita habang hindi ko pa siya parang kayang dalhin ng maayos. Kasi alam mo yon, kapag nagsasalita ako, galing sa bigat ng nararamdaman ko, parang baka hindi na maging maayos. Parang hindi na magiging maayos na kakalabasan. And hindi lang ako yung masasaktan din kapag nagsalita ako, pati yung taong kausap ko. Kaya pinipili kong magpigil din minsan. Hindi para iwasan yung problema, hindi para hindi ko siya palalain. Yeah. At habang tahimik ako, dun ko muna din kinakausap yung sarili ko Inaayos ko muna yung kung ano ba talaga yung nararamdaman ko, tama ba to, may mali ba, bago ko siya parang ilabas lahat. Yeah. Dumating na rin ako sa point na kailangan ko ng call a friend. Hindi para mang-anak ng tao, kundi para humingi rin ng ibang opinion tungkol sa kanya. Lagi kong tinatanong, bakit siya ganun? Hindi ko siya maintindihan. Bakit parang ako lagi ang punteriya ng negativity niya? Kahit wala naman akong ginagawa sa kanya. Kahit nung buntis siya, parang ako na agad ang pinag-initan niya. Ngayon, na ako naman ang buntis, parang ako pa rin. Kaya minsan iisip ko, ano ba talaga ang ginawa ko sa taong to? Yan ang lagi kong tanong sa mga taong close naming pareho. Bakit siya ganun? Ano bang ginawa ko sa kanya? Kasi never ko naman siyang kinausap o trinato ng masama. Kaya hindi mo rin talaga minsan maiiwasang makapagsabi ng hindi maganda tungkol sa isang tao dahil sa mga ipinapakita at ipinaparamdam niya sa'yo. Lalo na sa paraan ng pagtrato niya sa'yo. May mga bagay na hindi mo pa kayang sabihin in your own words. Yeah. Doon pumapasok yung quotes and yung mga quotes na sinishare mo. Hindi sila parang parinig or what or pang-attack. Yeah. Yung parang yung nagiging tulay lang para mailabas mo yung nararamdaman mo. Kung ano ba talaga yung nararamdaman mo. Kahit hindi mo pa siya kaya, kasi minsan hindi mo pa siya kayang ipaliwanag ng buo. Pero parang may boses ka pa rin. Yeah. Kaya ka nag-share. Kahit hindi ka pa nagsasalita ng direkta. At ang totoo, alam niyo yun, hindi madaling manahimik. Kasi habang tahimik ka, ikaw lang ang may dala ng lahat Right? Nakakasilaw naman ito. Walang nakakarinig. Walang nakakaalam yung nangyayari. Pero patuloy mo siyang pinaprocess mag-isa And dun ko na-realize na hindi porket tahimik ka, wala kang gustong sabihin. Pinipili mo lang minsan kung kailan at kanino ka magsasalita. Kasi habang tahimik ka, doon mo nakikita kung sino yung marunong maghintay. At kung sino yung nag-a-assume agad. Yeah. Doon mo rin maintindihan na hindi lahat kailangan i-explainan mo. At hindi lahat deserving marinig yung buong kwento mo. Kasi hindi lahat marunong mag-ingat. Mga bagay na mabigat para sa'yo. Kaya minsan, yung katahimikan mo, hindi kahinaan Choice siya. Choice na protektahan yung sarili mo hanggang handa ka na magsalita sa tamang oras. Yeah. Kapag pinili mong manahimik,
hindi lahat maghihintay na maintindihan ka. May mga taong pupunuin yung katahimikan mo ng sarili nilang assumptions. At kadalasan, mas pinipili nilang paniwalaan yung version nila kaysa tanungin kung ano talaga ang totoo. My silence was not weakness. It was discipline. I chose not to speak from pain because not every emotion deserves immediate expression. Some need to be understood before they are heard. Yeah. Card number 3. Card number 3 is boundaries. Yeah, boundaries. Question. Bakit mahalaga ang boundaries? Bilang isang bagong nanay or lalo na bilang isang nanay. Gusto ko rin i-explain kung saan nanggagaling yung pagiging protective ko sa baby ko. Hindi lang siya kasi basta arte. May pinanggagalingan yun. Simula pa lang, marami na talagang reminders sa akin. From my parents, from my friends. Lagi nila akong binibilinan kung paano alagaan yung baby ko. Mga do's and don'ts, mga dapat iwasan, mga dapat pantayan. At alam niyo, sobra kong na-appreciate yun. Kasi alam nila yung pinagdaanan ko eh. Pinagdaanan namin ni baby. Hindi naging madali yung simula namin eh. Nung kakapanganak ko pa lang, gusto ko lang malaman kung okay siya. Pero alam mo yun, kailangan pang hintayin yung doktor. At nung dumating yung doktor, sinabi niya sa akin, okay nang paghinga ng baby mo. Pero kailangan pa namin siyang i-monitor. Alam mo yun, parang may nangyayari na pala. Tapos, ako parang hindi ko alam kung ano ba ang dapat kong maramdaman. Ano ba? Wala akong balita, Kasi siguro, alam din nila yung sitwasyon ko. Kaya, hindi din nila agad nasabi sa akin what's happening to my baby. And nung dinalaw ko siya sa NICU, nakita ko siya, ang daming nakakabit sa kanya, ang daming nakaturok, tapos ang liit niya, tapos gano'n yung sitwasyon. At may time pa na may nangyari sa kanya habang natutulog kami. Kasi yung NICU, saka yung kwarto ko, malayo. As in parang para siyang kabilang building. Yeah, ganun kalayo guys. Lalakarin mo pa yun. Kabilang building, lalakarin mo pa siya. Tagal din namin doon guys. Tapos, yun nga, may nangyari na hindi ko alam habang natutulog ako. Di ko man lang alam, buti na lang naagapan ng mga doktor. And after everything na pinagdaanan namin, sobra akong na-trauma nun. Hindi mo talaga maiwasan na maging protective. Hindi yung pagiging OA eh. Hindi yung pagiging maarte. Trauma yun. Lalo na bago ka lang na maging ina. Yeah. Mahirap naman ng words na yun. Kaya nung ang daming mga nangyayari sa baby ko noon before siya mag-1. Like, as in OA na kung OA. Tapos mga nababalitaan mo pa sa Pilipinas. Like, sino ba namang ina na gugustuhin, di ba? Na magkaroon ulit ng sakit yung anak mo. Kaya umabot ako sa point ng kinausap ko si Habi. Tinanong ko siya kung pwedeng i-cancel yung pag-uwi ng Pinas. Pati yung party. Magwawan na yun eh. Magwawan na siya nun kaya kami uwi ng Pilipinas. But, bago kasi kami umuwi ng Pilipinas, nagkasakit siya, nilagnat siya. I don't know why. Siguro baka daw
lagnat laki. But I'm still worried. Iba talaga ang sistema ng pag-aalaga ng bata dito sa Japan, lalo na pagdating sa milk, pagkain, hygiene, at overall childcare. Simula pagbubuntis hanggang postpartum, sobrang higpit at maingat nila para masigurong safe at healthy ang bata at nanay. Every weekday may nurse pang nagche-check at bumibisita sa bahay, kaya natural lang na isinusunod namin yung guidelines dito. Kaya sana iwasan na rin ang pagkukumpara ng dapat ganito o sa Pilipinas ganito kasi magkaibang kultura, sistema at paraan ng pagpapalaki ng bata. Hindi naman masama ang magbigay ng advice, pero sana isipin din kung paano ito ihahatid. Lalo na sa taong ginagawa lang ang tingin niyang tama para sa anak niya. Ang hirap kasi makarinig ng maraming negative comments o pangunguna ng doubt, tapos sa huli sasabihin din na it's up to you naman kung susundin mo eh. Yes, everyone has their own opinion. Everyone has their own point. Pero bilang magulang, responsibilidad namin piliin kung ano yung pinaka-safe at tama para sa anak namin. Minsan, ang pagiging maingat ay hindi kaartehan. Pagmamahal lang. Pagmamahal lang talaga ng magulang sa anak niya. And tinanong ko siya kung pwedeng i-cancel yung party, kung pwedeng, di ba? Sige, kung uwi ng Pilipinas, pwedeng i-cancel na lang yung party. Pero sabi niya, wala naman daw dapat ikaw worried. Kasi hindi na ako mapakali nun eh. Sobrang na ako nagwa-worried. Naiintindihan ko naman yun na sinabi niyang wag ako mag-alala, magiging okay ang lahat. Pero alam niyo yun, bilang nanay, hindi mo mapigilan na kabahan din. Kaya, ang ginawa ko na lang din is nakinig ako sa mga ibang mommies and my other friends na sila nagsabi sa akin na kung hindi mo kayang i-control yung situation, mag-set na lang daw ako ng boundaries. Para daw kahit papaano may paraan pa rin na para maprotektahan ng baby. Pero, alam nyo, ang totoo, sobrang kabado ako ng Pinas yun eh. Hindi dahil hindi ko alam kung ano yung tama, kundi dahil natatakot ako na ma-misinterpret. Natatakot ako na iba yung makita sa akin, na iba yung makita nila. Naisipin nila na sobra ako. Pero kahit anong gawin ko, iba pa rin yung magiging dating sa kanila eh. Kahit anong explain ko, hindi pa rin nila nakita yung parang punto ko. I-generalize ko na lang. Ayoko mag-call out ng tao. And kaya bago pa ako umuwi ng Pilipinas, sinabi ko na yung boundaries ko. Especially about kissing the baby. Hindi ko yun sinabi para mang-offend. Hindi ko yun sinabi para maging mahirap pakisamahan. Sinabi ko yun kasi responsibilidad ko as a mother, responsibilidad namin as a parents. And sinabi ko ng maayos, walang galit, walang disrespect, just clear and with respect. Pero nung nandun na ako at ginagawa ko lang yung alam kong tama, pinoprotektahan ko yung anak ko. Nung time na yun, okay naman siya. Yeah. Pero nung, alam mo yun, hindi pa rin natin maiwasan na may ibang reaction. Yeah. Parang ang dating sobra ko, parang mali yung ginagawa ko. At mas masakit pa doon yung nung nagkaroon kami ng open forum, nung nandito na ako sa Japan. After everything that happened, may isang tao na hindi ko ina-expect na magsabi sa akin na sana hindi na lang kayo umuwi ng Pinas kung ganyan ka. At doon ako natahimik. Kasi, alam mo yun, bilang nanay, akala ko maintindihan niya ako.
hindi niya alam yung pinagdaanan namin ng baby ko. At okay lang yun. Hindi ko naman ina-expect na maintindihan niya lahat. Pero alam niyo, sana hindi niya sinabi na naiintindihan niya ako. Kung ganun din yung sasabihin niya sa huli. Kasi kung naiintindihan mo talaga yung isang tao, hindi mo sasabihin yung mga katagang yun eh. Hindi mo kailangan maranasan lahat para rumespeto. Para mag-ingat sa salita. Kasi alam nyo, bilang nanay, lahat ng ginagawa ko hindi para maghirap ang iba, kundi para masigurong ligtas ang anak. Yun lang naman yung gusto kong maintindihan. Sana. Akala ko kasi parang kapag pareho kayong nanay, mas maiintindihan ka. Pero hindi rin pala. Alam mo, akala ko ako lang yung ganito eh. Pero nung may napanood ako kay Danny Barreto sa podcast niya about narcissistic people, dun ko mas naiintindihan lahat. Ang tahimik lang ng realization na yun eh. Pero may bigat. Sabi niya, kaya ka daw nagiging mali sa kwento nila. Kasi hindi sila marunong mag-take ng accountability. So, kahit anong gawin mo, kahit gaano ka ka-careful, hindi mo makukuha yung closure na hinihintay mo. And the moment you start choosing yourself, you set boundaries. Bigla kang magiging masama sa paningin nila. Hindi dahil mali ka, pero dahil hindi ka na nila makontrol. Doon ko na-realize na hindi ako yung problema. I was just expecting accountability from someone na hindi kayang ibigay yun. And na-realize ko na ang boundaries ay hindi para ma-approve ng ibang tao. Para ito sa protection ng mahalaga sa'yo. And bilang nanay, hindi na comfort ng ibang priority mo eh. Kaligtasan na ng anak. At kapag nag-set ka ng limit, dun mo makikita yung kung sinong marunong rumespeto kahit hindi nila maintindihan. Or kahit hindi nila naiintindihan yung sitwasyon mo. At kung sino ang kailangan mong i-distance. Kasi ang tunay na malasakit, ire-respeto ka eh. Kahit iba kayo ng pananaw. And the hard truth, may tumitingin sa halamanan ni Nobuaki. And the hard truth, kapag ang isang tao is hindi kayang rumespeto ng boundary mo, hindi boundary ang problema eh. Yung init. Okay. Entitlement nila sa iyo ang problema. Kasi sanay sila na wala kang limit. Kaya nung nagkaroon ka ng limit, ikaw na ang naging mali. But you know what? I don't need you to agree with my boundaries. I need you to respect them. Because I'm not raising my child based on your comfort. I'm raising my child based on what keeps them safe. Ang init. Okay, card number 4 is accountability and deflection. Ang ganda ng araw. Gusto kong magala. Saan kaya tayo pupunta? Drive tayo, guys. Okay, card number 4 is accountability. Ang question dun is, bakit parang nagiging mali ang reaksyon mo kahit ikaw na ang nasasaktan? Bakit nga ba? Gusto ko rin talaga maging honest dito eh.
Hindi ko sasabihin na wala akong naging reaction. May mga times din na oo, nag-react ako. May mga pagkakataon na hindi ko na control yung emotions ko. Pero umabot ako sa point na yun, hindi dahil gusto kong lumaban, kundi dahil paulit-ulit na akong natitrigger. Paulit-ulit na may nasasabi, paulit-ulit na may ginagawa na unti-unting nakakaapekto sa akin, sa mental health ko. At habang tumatagal, pinipilit kong intindihin Pinipilit kong manahimik. Pinipilit kong i-handle sa sarili ko hanggang sa dumating sa point na hindi ko na kinakaya. Kaya ako nag-react. Hindi dahil gusto kong makipag-away or kundi dahil napuno na ako. At siguro ang tanong, bakit ako umabot sa point na sabihin yung fix your mindset? Dahil fix your mindset naman talaga. Kasi every time na may message siya, puro negative. May comment, may judgment, mga salitang nakaka-drain at unti-unting nakakasira ng mental health. Na wala ka namang kinalaman dun sa kanya, pero parang sinasama ka niya sa kung anong nararamdaman niya, Kaya nung kinausap niya ako at nag-video call kami, pinakinggan ko muna siya Hindi ko siya in-interrupt. Hinayaan ko siyang magsalita. Pero nung ako na yung magsasalita, dun ko napansin, hindi ako matapos-tapos. Kasi every time na magsasalita ako, may defense agad. May explanation. May sagot. Parang hindi ako pinapakinggan para maintindihan. Pinapakinggan lang ako para kontrahin. At habang nangyayari yun, may isang linya siyang sinabi sa akin na talagang tumatak sa akin. Sinabi niya, palibhasa, hindi ka kilala ng mga kaibigan mo ngayon kung ano ka dati. At nung narinig ko yun, like, oh my God. As in, oh my God. Doon ko naramdaman na hindi niya tinitignan yung kung sino ako ngayon. Parang ang gusto niyang makita is yung version ko sa past. Yung dating ako na kailangan dalhin para lang maging valid sa paningin niya. At dun ko na-realize na hindi lang pala tungkol sa sakit ng salita, kundi sa hirap niyang tanggapin na hindi na ako yung dating ako, na parang kahit anong pagbabago ko, babalikan pa rin ako sa kung sino ako dati. At dun ko naintindihan na may mga tao talaga na mas pipiliin ang pagkakakilala nila sa'yo noon kaysa tanggapin kung sino ka na ngayon. Lalo na kung lalo na kung hindi ka na nila kayang kontrolin pa. At ang nangyari, hindi na pag-usapan ng dahilan Hindi na tinignan kung
bakit ako umabot sa ganun? Napunta lahat sa reaction ko. Parang nabura yung mga nangyari bago ako magsalita. Alam niyo yun? Parang hindi na mahalaga kung ano yung ginawa sa akin. Hindi na mahalaga kung ano yung simula. You know? Basta nag-react ako na yung problema. Pero kung iisipin mo, kung hindi ako na-trigger, kung hindi pa ulit-ulit na na-push yung limit ko, hindi ako abot sa ganong point eh. Gusto kong maging maayos, gusto ko rin maging calm. Pero ang hirap manatiling kalmado. Yeah? Kung paulit-ulit kang dinidisregard. At dun ko na-realize na hindi na healthy yung conversation. Kasi hindi na siya parang tungkol sa pag-iintindi eh. Tungkol na lang siya sa pag-iwas sa responsibility. And then ko naintindihan na ang reaction, hindi siya nagsisimula sa sarili niya. May build up yun. May pinanggagalingan. Walang taong bigla na lang sasabog nang walang dahilan, di ba? At kapag ang isang tao pinipiling i-focus ang reaction mo habang binabaliwala yung bakit ka umabot doon sa point na yon, hindi na yung pag-uusap, guys. Pag-iwas na yun sa responsibility. Pag-iwas na yun sa accountability. Kasi, alam nyo, mas madaling ituro kung paano ka nag-react eh. Kaysa harapin kung anong ginawa nila. And the hard truth is, may mga tao na hindi naghahanap ng understanding. Naghahanap sila ng paraan para hindi sila maging mali. Kaya babaguhin nila ang focus, ililipat nila sa reaction mo, at pabaliktarin nila ang kwento para maiwasan nilang harapin yung responsibility nila. At you know, kahit anong explain mo, hindi ka nila papakinggan eh. Kasi hindi nila gustong maintindihan ka. You know, gusto lang nilang maging tama. Well, I will take responsibility for my reaction. But I will never take the blame for what pushed me to that point. Because my reaction is the result of what you started and choose to ignore. You know, you don't get to dismiss the outcome when you ignored cause. You know, nakaka-drain lang yung ginawa sa akin. And sobrang walang accountability.